Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nakasubscribe sa iyong YouTube channel. Ako po si Remo Onasier, tunay kong pangalan. 41 years old na sa ngayon at nakabase na ako ngayon sa Toronto, Ontario, Canada. Pero noong nasa Pilipinas pa ako ay isa akong masugid mong tagapakinig sa radyo. Kamakailan ko lamang po natuklasan ang tungkol sa inyong YouTube channel at sinimulan ko na pong pakinggan ang mga kwentong upload mo. Tumatak sa akin yung mga horror stories, kaya heto ako ngayon na inspired na sumulat sa inyo para i-share ang aking nakakakilabot na experience. Sisimulan ko ang aking kwento ng hapon ng September 2, 2001. Tandang-tanda ko ang araw na ito. Ito ang araw kung kailan ko nakasama pauwi ng bahay mula sa eskwelahan namin sa STI College, si Nero. Bandang alas 5 ng hapon nakasakay kami ni Nero sa bus pauwi nang may nakita siyang isang lumang wallet na panlalaki. Nakalapag yon sa sahig malapit sa inuupahan namin. Agad na kinuha ni Nero ang wallet. Luma na ang wallet na ito, kupas na ang dating kulay itim. Laspag at nawawarak na ang tahi. May isang litrato sa loob. Tama kami ng hinala. Lalaki ang may-ari ng wallet. May kalumaan na ang litrato, malutong ang papel at kulay kalawang na. Mayroong nakaipit na mga tarheta, mga nakatiklop na papel, reseta ng doktor, ticket sa bus, 50 piso, isang 20 piso, isang 5 piso at 3 pisong barya. Wala naman talaga akong habol sa wallet, maliban na lamang sa 78 piso. Gusto ko sanang paghatian naming magkakapatid yung pera, pambili kahit man lang ng burger. Ngunit ayaw ni Nero. Sa aming magkakapatid ay higit siyang mas mabait kesa sa akin. Gusto niyang isauli namin ang wallet sa may-ari. Baka raw mahalaga ito sa kanya dahil nga may resetang nakaipit sa loob. Gusto niyang ibigay na lamang sa driver ng bus ang wallet. Kaya naman agad-agad ako nag-isip ng paraan upang huwag na niyang magawa ang binabalak niyang pagbigay ng wallet sa driver. Para kahit 2 kanto pa ang layo ng bababaan namin ni Nero ay pinahinto ko na ang bus. Dahil hindi pa siya handa sa pagbaba ay nataranta si Nero. Dali-dali niyang inayos ang mga bitbit niyang gamit at bumunot ng pamasahe namin sabay bayad sa driver. Ito po yung bayad. 2 galing tansa. Matapos magbayad at masuklian ay buwaba na rin siya. Ano ka ba? 2 kanto pa ang layo ng bahay natin dito sa pinagparahan mo. Biglang bumalik sa akin ang sisi. May kalayuan nga talaga ang pinagparahan ko ng bus. Sabay na naiinis at natatawa sa akin si Nero. Galing kami sa dorm noon at marami kaming dalang maruruming damit kaya naman may kahirapan nga talaga ang maglakad ng malayo. Tricycle! Sigaw niya habang may kinakawayan sa hindi kalayuan. Mamayang kaunti ay may lumapit na isang tricycle. Una akong sumakay at sumunod naman si Nero. Sa Novero po, sabi ko sa driver. Kulang na ang pera natin pang tricycle, sabi ni Nero sa akin. Hindi ba may napulot kang wallet? Di yung pera na lang doon ang gamitin nating pangbayad ng tricycle. Palitan na lang natin kapag humingi na tayo ng pera kina mama. Sus, kunwari ka pa. Sinadya mo talaga doon na buwaba para hindi ko maibigay itong wallet sa driver at para makalibre ka ng pamasahe sa tricycle. Panunokso ni Nero hanggang sa makarating kami sa bahay. Mapa, nandito na po kami, wika ko. Ngunit walang tao sa bahay pagdating namin. Dumiretso ako sa kusina, si Nero naman ay dumiretso sa kwarto namin. May sulat na iniwan si mama sa lamesa sa kusina.
Nagpunta sila ni Papa sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon. Nagkakagulo na rin kasi sina Mama at ang mga kapatid niya doon sa Laguna tungkol sa lupa noong mga panahon na yon. Nero, nasa Laguna sina Mama at Papa. Bungad ko nang pumasok ako sa kwarto para magpalit ng damit at magpahinga. Tingnan mo itong sulat na nakaipit sa wallet, sabi ni Nero na tila wala sa sarili. Ano yan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ewan ko, baka anting-anting, aniya habang binabasa ang isang maliit na papel. Sinilip ko rin ang papel at binasang nakasulat. Latin yata yan hula ko. Tapos ay inagaw ko sa kanya ang papel. Nang mapasa akin na ay sinubukan ko ulit basahin ang nakasulat ngunit talagang mahirap bigkasin. Biglang inagaw ulit sa akin ni Nero ang sulat. Ano ka ba? Kapag ang letter V ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. Kapag naman nasa pagitan ito ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, ito ay binabasa bilang letter V. Inform niya sa akin. Asus! At saan ka naman natutong magbasa ng Latin? Pangbubuska ko. Hello, hindi mo ba natatandaan na ang kinuha kong foreign language elective last semester ay Latin at ikaw ay Spanish? Remember, paalala niya sa akin. Oo nga, pero hindi ko naman nakalain na matututo ka talaga doon. Ang boring kaya ng klaseng yon, pangit pa ng instructor mo. Panunukso ko. Pero sige nga, basahin mo nga yan. At binasa nga ni Nero ang nakasulat sa papel habang tinitingnan niya ako na parang nagmamalaking marunong siyang magbasa ng wikang hindi ko alam. Mahaba-haba ang talata at hindi ko na matandaan ang mga nakasulat. Maliban na lamang siguro doon sa Moritum, Salutamus, Trivi, Ave versus Christus at Ave Satani. At ano naman daw ang ibig sabihin yan? Hamon ko sa kanya sabay turo sa mga napansin kong salita. Biglang kumunot noon ang noon ni Nero. Tila nag-iisip ng malalim. Hindi ko maisasalin lahat. Pero yung Moretum ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang Salutamus ay magbibigay pugay. Ibig sabihin ng Trevi ay buhay. Ang Ave versus Christus ay pagpupugay o hail the Antichrist. Ang Reflexum ay nangangahulugan na magkakaroon ng lamay pagkatapos ng 13 araw. At Ave Satani ang ibig sabihin noon ay hail Satan. May bahid na pag-aalala ang mukha ni Nero. Hindi kaya isa itong orasyon? Pahabol na tanong niya sa kanyang sarili at sa akin. Samantala'y natawa na lamang ako, Papa Dudut. Anong orasyon? At para saan? Para pambugaw ng mga langaw? Tumalikod na ako at nagsimulang magbihis. Wala na akong planong makinig pa kay Nero. Mahilig siya sa mga ora-orasyon, mga kababalaghan. Madalas ay nabuboryong lang ako kapag nagkwekwento siya. May nabasa akong libro, yung Latin Mystery ni Johannes Berndt. Maraming mga taong gumagamit ng orasyon para magpakamatay o ialay at ihandog ang sarili nila sa demonyo upang magkaroon ng masaganang ani ang kanilang maiiwanang pamilya. Sa loob ng 13 araw lang, magkakaroon ng katuparan ng lahat o at least doon mo lang mapapatunayan ang kapangyarihan ng orasyon. Mahalaga ang paraan ng pagbabasa. Kailangang maayos ang pagbabasa ng orasyon para gumana ang kapangyarihan nito. Pagpapatuloy pa ni Nero. Napailing na lamang ako. Hay, ang kapatid ko talaga. Kapag nauumpisahan na ayaw nang tumigil. Ang galing parang totoo. Pangaasar ko. Bahala ka nga sa buhay mo, kakain na ako. Sa ako nagtuloy-tuloy lumabas ng kwarto. Anong merienda? Pahabol niya. Meriendahin mo yung mukha mo. Balik ko sa kanya. Pumunta ako sa kusina para kumain at minuksan ko ang ref at naghanap ng makakain. May nakuha akong pansit na medyo naninigas. Malamang ay 2 araw na yung naimbak sa refrigerator. Isinalang ko ito sa microwave oven. Hinatid ko ang pansit sa 2 plato. Nilapag ko ang isa sa mesa para makita agad ni Nero sakaling maisipan niyang lumabas ng kwarto pagkatapos magbihis. Ako naman ay pumunta sa sala at nanood ng TV habang kumakain. Hindi ko na malayang hindi naman pala sumunod na lumabas si Nero.
Bandang alas 6:45 na nang pumasok ako sa kwarto namin. Madilim ang paligid at nandun pa rin sa kwarto ang kakambal ko. Hindi pa rin nakakapagpalit ng damit pang bahay. O ano nangyari sa'yo? Nagmemeryenda ka na ba? May pansit sa kusina. Nagtataka kong sabi sa kanya. Ayoko na. Bigla akong nahilo pagtayo ko kanina. Kaya hindi na lang ako lumabas. Inform niya sa akin habang nanlalata. Nagugutom ka ba? Tanong ko. Hindi na, nalipasan na yata ako ng Hindi pa man natatapos magsalita si Nero nang bigla siyang masuka. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo namin sa kwarto at doon sumuka ng sumuka sa lababo. Hindi ko siya sinundan dahil noong unay nandidiri pa ako kaya tinitingnan ko lamang siya mula sa kama. Pero makalipas ang ilang minuto ay bigla niya akong tinawag. Nanginginig siya habang sumisigaw. Parang may halong takot ang pagkakasigaw niya sa pangalan ko. Natataranta ako at napapabalikwas ako sa pagkakaupo at napatakbo papunta sa banyo. Nakatungkod ang isang kamay niya sa lababo at ang isa naman ay hawak-hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na nakatingin at umiiyak sa harapan ng salamin. Bakit? Anong nangyari? Napano ka? Nag-aalalang tanong ko kay Nero. Samantala hindi siya makasagot. Unti-unti na lamang siyang napaluhod habang patuloy sa pag-iiyak. Patuloy ang kanyang panginginig. Mula sa impit na pasigaw ay unti-unti siyang pumalahaw. Nakakaawa at nakakatakot. Matibay si Nero, matapang, hanggat kaya niyang tiisin ang sakit ay tinitiis niya. Kaya alam kong matindi ang nangyayari sa kanya sa loob ng banyo. Alam kong hindi siya basta-basta magkakagano ng walang matinding dahilan. Ginising kami ng tunog ng telepono kinabukasan, si Mama. Nagsabi siya sa amin na matatagalan sila bago makauwi dahil may aberya pa sa titulo ng lupa sa Laguna. Kailangan daw maayos yon bago umuwi sila lola galing Amerika sa susunod na linggo. Sa kabilang banda ay chinek ko ang aking kakambal. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mapansin kong okay na si Nero. Parang walang masamang nangyari sa kanya nang nakaraang gabi. Ilang ulit ko rin siyang tinangkang tanungin tungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya sa banyo, ngunit palagi naman siyang umiiwas. Lagi niyang iniibang usapan tuwing yon ang itinatanong sa kanya. Dumaan ang Sabado, Linggo at sa wakas, Lunes na naman. Pasukan ulit. Biglang nilagnat si Nero. Sinabihan niya akong ako na lang ang pumasok at ipaalam na lamang sa mga instructors sa university na may pasok siya. At pagkatapos ng klase ko ay sa dorm na ako uuwi. Sabihin mo sa kanila, baka bukas na lang ako pumasok. Masama kasi ang pakiramdam ko, sabi niya sa akin. Wala naman akong nagawa noon, kundi ang sabihan na lamang ang kakambal ko na magpagaling sa kanyang sakit. Habang nasa school ay naka-receive ako ng text message noon kay Nero. Nawawala yung ID ko, dinala mo ba? Nope, wala sa akin. Baka nasa bag na marumi mong damit. Papasok ka na ba? Reply ko sa kanya. Ngunit hindi sumagot ang kakambal ko. Hinintay ko ang text niya buong araw ngunit walang kahit isa akong natanggap. Pagdating ng alas 6 ako na ang nag-text kay Nero. Uy, anong nangyari sa'yo? Masama pa ba ang pakiramdam mo? Kala ko papasok ka na kanina. Nag-aalalang reply ko sa kanya. Walang reply. Siguro'y walang load. Dumaan ng Miyerkules at Huwebes. Uwian na naman, 4 na araw lang ang pasok namin. Inimpake ko na ang marurumi kong damit at umuwi na sa Cavite City. Hinanap ko kaagad si Nero pagdating sa bahay. Tinatawag ko ng pangalan niya, nasa gate pa lang ako. Walang sumasagot. Binuksan ko ang pinto, ang baho ng bahay, amoy bulok na laman. Ang baho, Nero! Nero! Sigaw ko sa kanya. Lumabas si Nero mula sa banyo. Nang makita ko siya ay namumutla siya at parang iba ang kanyang aura. Pero dinedma ko na lamang muna yon kasi pagod ako galing sa biyahe. Nero, ano ba yung babaho? Amoy patay na daga, reklamo ko. Diyan yun sa kapitbahay. Namatay kasi yung aso nila, nasagasaan. Matapos masagasaan ay nagawa pang makabalik ng kulungan at doon na namatay. Wika ni Nero sa akin. Samantala ay nakapansin ako ng kakaiba noon sa aking kakambal. Hindi siya tumitingin sa akin at bukod sa very alarming
Ang pagkaputla niya ay para ba siyang bangkay na nabuhay. Bakit hindi inilibing? Tanong ko kay Nero patungkol sa namatay na aso. Wala yung may-ari, hindi pa umuuwi, ilang araw na. Hindi rin naman maililibing ng ibang kapitbahay dahil nakalak ang gate. Nakalak pala ang gate, paano nakalabas yung aso? Nagtataka kong wika sa kanya. Malay ko, tipid niyang sagot at umiwas pa rin ang tingin sa akin. Pagkatapos ay sinarado ni Nero ang bintana. Maya-maya pa ay naghapunan ako. Ayaw sumabay ni Nero dahil nawalan daw siya ng gana. Nang matutulog na ay pinilit kong tumabi kay Nero. Double deck kasi ang kama namin. Ako sa itaas at si Nero ang sa ibaba. Pero ayaw ko munang matulog sa itaas, Papa Dudut. Tapat na tapat sa bintana ang mukha ko. Tiyak na langhap ko ang amoy ng naaagnas na aso sa kabila. Nang mahiga ako ay amoy pa rin ang baho ng patay na aso. Dumikit na yata sa kama namin ang amoy at naisipan ko mag-spray ng air freshener. Ba't hindi ko naisip yan? Maya-maya ay wika ni Nero sa akin. Oo nga, ilang araw ka nang nagtitiis sa amoy dito. Hindi mo man lang naisipang mag-spray ng air freshener. May halong pagreklamong sabi ko noon sa kanya. Kinabukasan ay unang nagising sa akin si Nero. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko siyang nanood ng TV. 10:00 na pala. Kumain ka na, nandyan na yung tinapay sa mesa. Yung palaman natatakpan ng plato, ang sabi niya sa akin. Normal ang araw na yon at ang sumunod na araw, linggo ng hapon. Inayos ko na ang mga damit ko na dadalhin ko papunta sa dorm. Bala kong umuwi na sa dorm at doon na lamang matulog kahit 1:00 pa ang pasok namin kinabukasan. Ikaw, hindi ka ba sasama? Usisa ko sa kanya. Hindi na. Hindi pa ako naglalaban ng mga gamit ko noong nakaraan. Marurumi pa ang uniform ko. Mamaya pa ako maglalaba. Misteryoso at tila walang kabuhay-buhay niya ang sagot sa akin. O siya, paano? Uuwi na ako sa dorm. Paalam ko sa kanya. Sige, tipid niyang sagot sa akin. Lunes ng tanghali hindi pa rin bumabalik sa dorm si Nero. Sinusubukan ko siyang tawagan. Sorry, your balance is not enough to make this call, sabi ng operator kaya tinext ko na lamang siya. Uy, asan ka na? Medyo naiirita na ako sa kakambal ko that time. Siguro makalipas ng 5 minuto ay bigla siyang nag-reply sa akin. Nasa bahay pa ako. Hindi ako nakapaglaba kahapon dahil walang tubig. Ngayon pa lang ako maglalaba. Napailing na lamang ako noon, Papa Dudut, pagkatapos ay ibinaling ko muna sa iba ang atensyon ko. Natapos ang araw. Medyo nakakapagod pagdating sa dorm, nagpahinga agad ako. Mahaba ang tulog ko noong gabing yon, marahil nga dahil sa sobrang pagod. Pero Papa Dudut, kinabukasan ay nagising ako sa isang text mula kay Mama. Ang kapatid mo patay na. Umuwi ka kaagad. Para akong nawala sa sarili ko. Gumagalaw ako ngunit hindi ko maramdaman ang katawan ko. Hindi ako umiiyak ngunit nakatulala ako. Naligo ako at nag-ayos ng sarili. Habang nasa bus ay bigla ko naisip na baka nagkamali lang ako ng pagbasa o nagkamali si Mama sa pag-text. O baka gusto niya lamang akong biruin at sorpresahin pagdating ng bahay. Ewan, Papa Dudut, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang ay kailangan kong umuwi kaagad. Habang papalapit na ang sinasakyan kong tricycle sa bahay, naroon sa labas ang double deck na kama namin ni Nero. Bukas ang gate at maraming tao. Hinanap ko kaagad si Mama at nakita ko siyang umiiyak sa isang tabi habang may binabasang isang papel. Nang tinignan ko ay isa palang autopsy report. Ma, anong nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nasaan ka ba ha, Remo? Hindi ka ba umuwi sa bahay? Kumpronta sa akin ng aking ina. Umuwi po. Bakit, ano nangyari kay Nero? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Inabot sa akin ni Mama ang autopsy report. Nagulat ako at nanlamig. Ayon sa report ay 13 araw nang patay si Nero. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng kama. Naaagnas na. Nanginig ako at nilamig. Sino ang nakasama ko sa bahay nung umuwi ako nung Huwebes? Sino ang nakatabi ko sa pagtulog? Sino ang nagre-reply sa mga text ko kay Nero? Bakit siya namatay? Paano?
hanggang sa naalala ko yung wallet na may Latin na orasyon. "Psst! Dodi, pasok ka dito!" Wika ng kapitbahay sa asong makulit at gustong lumabas. Nagulat ako at eto kasi yung asong sinabi ni Nero na nasa gasaan at namatay. So yun nga Papa Dudut, hindi galing sa patay na aso yung naaamoy kong mabaho. Sa halip ay galing pala sa naaagnas na bangkay ni Nero. Agad akong tumungo sa kwarto namin at hinanap ang wallet na napulot namin na may kalakip na orasyon. Nakita ko yung sa loob ng drawer at agad kong binuklat at hinanap ang Latin na orasyon. Naroon pa rin ang lahat, pati pera, kumpleto pa rin ang laman. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto at tumungo sa kusina kung saan kumuha ako ng posporo at yung isang galon ng kerosene. Bala ko sunugin ang lahat ng laman ng wallet kasama na ang pera. Pero Papa Dudut, bago ko magawa yon, isang aparisyon ang aking nakita. Si Nero nakatayo sa malapit sa harapan ko. Nakatingin sa akin, namumula ang mga nanlilisik niyang mga mata. Natakot ako at napapikit. Inisip kong hindi yon ang kakambal ko, kundi isang demonyo o masamang espiritu. Nang dumilat ulit ako ay wala na ang aparisyon. Dali-dali kong lumabas ng bahay at nilapag ang wallet at binuhusan ng kerosene. Pagkatapos ay sinindihan ko yon, habang pinagmamasdan ko naman na nasusunog ang lahat ng contents ng wallet na yon ay nakaramdam ako ng malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Pagbaling ko ay nakita ko si Nero, pero sa pagkakataong yon ay nagdurugo na ang kanyang mga mata. At nang ibukan niya ang kanyang bibig ay lumabas sa kanya ang pulang liko doon na parang dugo. Dahil doon ay napasigaw ako at napatakbo palayo. At yun nga Papa Dudut, ang isa sa hindi ko makakalimutang experience sa buong buhay ko. Kahit na maraming taon na ang lumipas ay tila sariwa pa rin sa alaala ko. Sa totoo lang, nangangamba ako para sa aking kakambal na si Nero. Kung nakarating ba siya sa langit noong siya'y namatay o kinaptured ng demonyo ang kanyang kaluluwa. More than 22 years na siyang patay, pero hindi ko pa rin alam Papa Dudut kung ano ba talaga ang tunay na sanhi ng kanyang pagpanaw. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Makarating sana ito sa inyong himpilan. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Remo Fonasier. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.